I don't really consider myself as magaling. Basically talaga passion. Bakit ko pinili mag-mix lab? Kailangan mo din i-level up yung sarili mo. Hindi para patunayan na magaling, pero more on to encourage and inspire others to become better. Even you don't know yet your future, if you let God handle yung future mo is guaranteed na yan. As long as si God yung kasama mo sa journey mo along the way, siya na yung magpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo para magtagumpay. Welcome to In The Mix Podcast, your one-stop destination. Hey everyone, welcome to In The Mix Podcast. So for today's episode guys, we have a special guest. Pakilala ka naman. Hello everyone! Ako nga pala si Sam Angeles, also known as Leonidas, and I'm currently the studio manager of Mixlab Music Studios. Just to tell you a story guys, paano kami nag-meet ni Sam na magkaklase kami sa conservatory before. Doon yung unang nag-meet kami at doon kami nagkakilala. And now, magkasama kami ngayon running the business. And today, marami tayong pag-uusapan and marami kaming i-share sa inyo. But before that guys, I just wanna ask Sam, are you single or are you taken? Bakit ganun yung unang tanong? Pero yes, I'm single and ready to mingle. Hindi naman. Basta I'm single. Alam na, so sa mga nag-aay kay Leonidas. Yan. Grabe naman. Dating He's dating single and ready to mingle. But kidding aside, so yeah. Thank you for sa pagpapa-unlock na tong podcast. And actually si Sam, he's a very good friend of mine. We've been together. We've been friends for how many years na? Kasi anong year ba tayo naging classmates? Wait lang Medyo matagal na eh. Wait lang, 2016 tayo nag-start yun, na around 2016. Kilala, yeah. Naging classmates tayo sa Santa Isabel. Mm. So, yun. Second year ako nun. Tapos transfer ka. Actually, isang year lang kami naging classmates. Pero sa college kasi talagang yung sobrang parang ang daming nangyayari. Kaya talaga magiging din kayo, close with each other. So, since then, after that school year, nagkahiwa-hiwalay ng schools. Pero we kept in touch through Facebook, no? Oo. Naalala ko lang nung nasa conservatory kami, alam mo ba guys, meron kaming grupo. Meron kaming banda. Ang tawag sa banda namin ay School Bukol. Bakit School Bukol? Bakit School Bukol? Sige nga, paliwanag mo bakit School Bukol yung pangalan ng grupo okay natin. Okay na mag-drop na name, pero hindi. Pero yung if you know, you know. School Bukol kasi, binansagan kaming School Bukol. Hindi ko sure yung palabas, pero diba yun, TVJ? Like sino Big Soto, parang mga pasaway ko, no? Pero hindi naman kami pasaway eh. Siguro lang, ewan ko eh. Basta ganun yung tinawag sa basically, tinawag kami School Bukol kasi parang may mga na-violate kami na hindi naman intentional. Like for example, naiwan namin yung bag namin sa lobby, sa lounge area ng music department. Tapos yun, ever since, parang School Bukol. Yun. Parang kailan lang yun, pero grabe, bilis ang panahon. Yeah, masaya yung experience namin nung nasa conservatory pa lang kami. And yun nga, nakwento nga ni Sam na after namin sa conservatory, nagkahiwa-hiwalay kami. Ayun, so siya, tuloy siya sa COP. Yeah, no? COP Music College. COP Music College, and ako naman nagtuloy ako sa UP. And nagkaroon lang kami ulit ng communication nung lumapit siya sa akin. That was year 2022 nung nag-reach out siya sa akin kasi may song siyang ipapa-arrange. Yeah. At yun nga yung Isa Plus Isa. At doon na tayo pupunta ngayon. Yeah. So sa song na Isa Plus Isa. By the way guys, itong si Sam ay isa sa mga in-house artist namin dito sa Mixlab. And ang kanyang artist name ay Leonidas. Pero si Roddy nagbansag ng Leonides. And yun guys, ang song na produce namin way back in 2022, ang title nun ay Isa Plus Isa. Sige nga, tell us about that song. Yeah, bakit Isa Plus Isa? Nakalimutan ko exact verse, pero biblically, yung Isa Plus Isa, parang becoming one flesh pag kinasal, ganun. Tapos yung plus sign, bukod sa addition na ma-add, ganun. May math no? Din siya, double meaning siya, so cross. So Christ-centered relationship, yun yung goal. Wow, Christian. Bakit? Well, totoo naman. Pero yun, yun basically yun yung yung heart ng song.
And ano din, feeling ko kasi trip ko din gumawa ng title ng song na hindi na-mention sa kanta. So wala sa lyrics pag hanapin mo isa plus isa. It's a love song pero ang POV niya is from me na hindi pa nami-meet yung someone. So kaya ang chorus niya darating din na ng araw, mapag-iisa tayong dalawa. So parang ano siya, it's a song hopefully maka-encourage and makatulong sa mga naghihintay like me. Yan. Yeah, so naghihintay. Until now, naghihintay pa rin. But, yeah. so napakaganda guys nung song na Isa Plus Thanks. Isa. No? Kung hindi nyo pa napapakinggan ang song na Isa Plus Isa, it's time for you to listen. Yeah. Yeah, pakinggan nyo guys. So nasa Spotify yan and other music platforms na available. So, now, punta naman tayo sa ating career. Just to let you know guys, of course, nakikita nyo naman si Sam, 'di ba, sa mga videos natin sa Facebook and also sa TikTok, 'di ba? Gumagawa kami ng mga content. So, I hope na napapanood nyo 'yon. Yeah. So, madalas nyo nakikita si Sam kasi why? Bakit madalas nyo siyang nakikita? Because since the start of our company, which is the Mix Lab, nandun na siya. So he's Yeah. one of the pioneer na workers dito at staff dito sa Mix Lab. But now, he's not just an ordinary employee, but he's actually the manager of Mix Lab. So yeah, he's been with us since the beginning. So now, Sam or Leonidas, Yeah. or Leonite. Sam na lang. Sam na lang. Okay, for sige. now. Okay, Sam. So, I would like to ask you, kamusta naman yung experience mo dito sa Mix Lab? Wow, grabe. Masasabi ko lang napakabilis ng buhay. Life is short. Kasi parang kailan lang, no, I still remember yung night na nag-reunion tayo ni na Vince. Tapos parang nasabi mo yung vision mo na magkakaroon ka ng, parang gusto mo magkaroon ng studio or parang school then. School, yeah. And here we are, kumbaga talagang grabe. Praise God, syempre sa naging breakthrough ng company. And also, yun, since na-mention naman niya, galing kasi kami sa music school, so talagang passion namin to music. And yun yung isa sa mga parang pinapasalamatan ko kay Lord na I'm very grateful na kasi sa akin na personally, gustong-gusto ko yung yung nangyayari sa akin ngayon na I'm earning while doing what I love. Yun talaga, yung sobrang fulfilling. It's actually one of the perks na kapag nagtatrabaho ko in a creative industry, katulad natin dito sa company natin, we're in the music industry nga, no? It feels like habang ginagawa natin yung trabaho natin, yung passion natin mas nag-grow. I experienced working in a corporate, in a BPO. Kasagsagan ng COVID. Yeah, pandemic. No? I have a studio na back then, but the thing is that because of COVID, yung music industry, kumbaga nasa lowest. Yeah. I was forced to close dahil nga ECQ, quarantine, hindi ka makakapag-accommodate ng clients and mga projects, no? Walang mga ganon. So, I have no choice kasi I have to pay the bills, I have to pay the rent. Kasi meron pa rin even na pandemic, even na may quarantine, wala kang clients, wala kang kita, in short, you still have to pay the bills, you still have to pay the rent. Wala akong choice but to work in a BPO kasi yung BPO lang that time yung operational. nag-ooperate continuously. When I was working, yung passion ko talagang unti-unting Nag-fade. nauubos. Kumbaga para siyang kandila na pag sinindihan mo, unti-unti siyang natutunaw. Ganon yung naramdaman ko. Pero I'm very thankful. I'm very grateful sa opportunity na yon na makapag-work ako sa ganon kasi it made me survive that That season. situation, that season of my life. How about you, Sam? Ano naman yung experience mo? Alam ko to kasi nakwento mo to before and gusto ko naman na i-share mo yon sa ating mga viewers. So yun, similar experience nung pandemic talagang, alam mo yun, napaka-uncertain nung nangyayari. Like, ang daming lahat talaga na depressed or nag-overthink na, ano nang mangyayari, hindi na pwede lumabas, ganon. So, everyone talaga na parang na-obliga mag-work. Kasi ako, honestly, student pa ako nun nung pandemic. Yeah. Sa COP. Then, yun, hindi na nag-proceed doon. Na ako nag-work. So, sa BPO din, I think 1.5 year din ako doon. And I respect lahat ng mga nag-work sa BPO. Yun, as mentioned namin, hindi namin minamalit. Sobrang respeto kasi hindi siya biro. True. Like,
legit talagang walang tulog. Kasi mahirap din, like sa case ko kasi graveyard shift ako. So kung hindi ka makakatulog masyado ng umaga dahil maingay, tsaka para alam mo gising yung diwa mo, gusto mo makipag-bond sa family mo, sa friends mo. So minsan hindi pala minsan, madalas sinasacrifice yung tulog. Kaya, pero actually in terms of financial, okay naman. Like, you can survive. Kaya I respect yung mga nasa BPO field kasi marami naman nagsasucceed talaga doon. Yeah. It's just that, tingin ko ito yung nangyari sa amin ni Nems. Nabigyan kami ng other opportunities. So basically, and obviously, will ni Lord na i-lead kami into different field. Parang sa akin, personally, share ko na din, duktong doon sa BPO experience ko. Kasi nung time talaga na nun, 1.5 year na ako. Dami rin ako naging experience eh. May time din na naging SME din ako. So nag-train din ng mga agents, which ang masaya siyang experience. And tawag dito, may time na nun, 1.5 year na ako, around, sakto resignation ko, I think birthday ko. So parang regalo ko siya sa sarili ko na parang pagod na ako. Pahinga muna. Yun lang talaga yung intention ko nung nag-submit ako resignation. Magpahinga. Pero nagkataon, hiring yung nag-post si Nems. Nakita ko yung hiring Mix Lab. Malay mo, try lang. So praise God kasi nakapasok. Pero syempre, laking tulong din syempre with the help of Nems. Talagang nakapasok sa Mix Lab. And grabe, hindi talaga madali yung start. Syempre, adjusting lalo na pag kayo, startup company. Yeah. Hindi biro. Like, very experimental. Pero, yun nga, as we have mentioned, grateful naman sa current situation and progressive. Yun yung masasabi ko. Yun nga, pag babalikan ko, kasi si Nems madalas tinatanong, pag mabigyan ka ba opportunity sa BPO, babalik ka ba? Ako talaga, alam ko kasi kung ano yung source of ko. Syempre, source of joy ko si Lord. Pero yung isa sa nagiging source of joy ko, laki part ng music. Kasi ako, honest, I don't really consider myself as magaling, ganun. Pero I appreciate everyone who commends. Pero basically talaga passion. Yun talaga yung masasabi ko na bakit ko pinili mag-Mix Lab. Bakit akong pumayag. Ayun, grateful din ako sa Mix Lab. Ginawa nila akong artist. Kasi para lang linawin lang, ang work ko talaga dito before is studio assistant. Mm-hmm. So, nag-assist ako sa mga clients sa recording and band rehearsal, yung usual services that time. So, sobrang thankful ako na ginawa nila akong artist. Siguro, parang reward nyo din for me na parang tulong. Para parang hindi yun. Actually, maraganahan din. No, it's not like that. The reason why kung bakit ka namin ginawa bilang artist, kasi we really see yung passion mo, and aside from the passion, we really see a talent in you. Thank you. Yun. Okay, just to make it clear. Yeah. Okay, thank you. Pero ayun nga, meron kasi ako personal din, parang anong term dito? Ano yung term? Sorry. Mababa yung self-esteem ko. Mhm. Parang hindi kasi akong nasanay na parang alam mo yung binibida or pinopromote. Kaya naninibago talaga. Yun yung mga masashare ko din pala na hindi naging madali sa akin na experience dito sa Mix Lab. Kasi never thought in my life na talagang maging artist. Mhm. Kasi ang passion ko naman talaga for music is, kasi yun nga, COP by the way, for ministry talaga. So yun talaga yung heart ko na gamitin for the Lord. Pero now naman, parang na-impress naman din sa akin na gamitin yung music to syempre, to share din yung message, yung about hope, about love, which is yung song na Isa Plus Isa. Kaya sabi ko kanina, very important sa akin yung lyrics kasi doon sa song din na yun, it's a parang prayer at the same time, message ko for my future. Pero hindi naman ako nagmamadali, linawin ko lang. Hindi naman ako, nasa season ako na marami pa akong gusto matutunan as single. Kaya, and syempre, hindi rin naman ako magmamalinis. Naging tao lang din ako. Marami din akong bad decisions. Pero hindi namin i-disclose sa podcast. Kumbaga, ang point is, yung pagiging Christian or pagiging, pag-desire ng purity is not being perfect, not being totally sinless. Kasi hello, sino bang hindi nagkakasala? Pero yung continuous na mag-desire na maging holy, maging pure. Yun yung gusto kong linawin as POV ng Christian artist, Christian songwriter, ganun. Mhm. And ayun, malaking factor din na thankful din na syempre si Nems din kasi is a Christian din, anak ng both pastor. So, meron din na buo sa aming connection. Malaking bagay 'yon actually, bakit nag-work din yung chemistry.
sa company. And na-enjoy namin talaga yung parang ano ka sabi nga ni Nam sa amin, parang we consider this as ministry na rin yung Mix Yeah. Lab. Kasi yung mga recent mga naging client din namin, bukod sa ano kasi iba-iba na rin kasi talagang purposes yung na-cater namin or na-accommodate namin dito sa Mix Lab. Hindi lang siya for artists na maging part ng mainstream or lumago. Meron din for church, for school competition. Yeah. Kaya nakakataba ng puso. And yun yung masaya na experience ngayon na yung to see people grow, yung mga naging involved dito sa Mix Lab, mga students namin, mga clients namin na just like us, aspiring and hopeful. And ayun, gusto ko din i-quote yung lagi mo na mention yung about having God-sized dream. Sobrang solid na we dream talaga big. We dream big kasi hindi natin nililimit si Lord. Yeah. Parang marami siyang kayang gawin. Ito nga, actually, may naalala lang ako bigla na throwback Yeah, sure. Kasi may time nung college kami, dahil nga 'di ba may banda kami. Pero naghanap kami ng mapagjajaman or grabe wala kami mahanap na studio. Naalala ko sa may bandang intra, parang puno or pero hindi rin kasi sakto lang din doon Napadpad tayo ng CEU. Oo. Yeah. Tapos wala na tayo na pala. So yun yung dati, yung naalala ko yun. Tapos ang solid nung nakita ko na sa mga posts. Uy, may sarili ng studio si Nams. Tapos eventually nag-grow. Ito, Mix Lab na siya. So nakaka-inspire. Ang galing lang nung ang daming pwede mangyari within kasi anong year? 2016. So less than 10 years. Ganun na karami nangyari. Okay, ako naman bro, ako naman may question para sa'yo. Kasi Sige. na-discuss natin, grabe kung gaano kabilis yung life. Like, college tayo nagkakilala. Ngayon, isa ka ng husband and father. So, kamusta? Ikaw naman yung host ngayon. Nagpalit naman. Oo, palit naman. Okay. Yeah. Sige. So, actually, yung pagiging father at pagiging husband is a new experience sa akin. Before, nung ako ay single pa, I feel driven na rin talaga sa success. I have a big dream. Sabi nga, God-sized dream Yeah. Yan. Pero mas naging driven ako ngayon, lalo na nung nagkaroon ako ng anak. Yan, nung lumabas si Lira Isabel, mas driven ako sa success. And isa yun sa mga nilulook forward ko na makita yung baby ko ngayon na lumaki. And habang lumalaki siya, of course, the company is growing. Yeah, sabay. So, Cute. I'm very excited. Yung anxiety, natatabunan siya ng excitement. Kasi ganun naman, given na yun sa buhay na there's always uncertainties. Yung future natin, it's uncertain. Pero remember what the Lord said in Jeremiah 29:11. Diba? Yeah, Sabi nun, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a bright future. Isa yun sa mga pinangahawakan ko. Even you don't know yet your future, but if you let God handle yung future mo is guaranteed na yan. So marami kang pagdadaan ng pagsubok sa buhay as long as si God yung kasama mo sa journey mo along the way, you don't have to worry about it. Kasi siya na yung magpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo para magtagumpay. Amen. Hindi ba mapa-amen naman talaga kasi grabe. Ako sobrang na-amaze lang din ako kung paano kumita si Lord sa life ni Nams. And hoping and claiming din na lahat ng mga nakikinig ngayon is ma-inspire. Kasi yun naman parang kanina pa namin na-mention yung word na passion, pero yun yung bukod pa sa passion, gusto din na namin i-highlight yung purpose din na connected kasi siya So we exist, Mix Lab exists to to encourage lahat ng dreamers sa larangan ng music. And we're very excited sa magiging progress ng company. Sabay ng pag-progress ni Lira. Grabe. Yan, ang dami pang mangyayari. Yes, ang dami pang mangyayari, guys. And I'm very happy and excited sa mga sa mga future pang mangyayari. I have seen yung growth sa mga nakakasama ko dito sa company. Especially si Sam, guys, si Leonidas. I have seen his growth talaga. Grabe yung yung experiences, and I know na yung growth namin as individual, as we grow, the company grows. Yes. So kapag kami naging stagnant, magiging stagnant rin yung company. That's why we're looking for ways talaga to improve ourselves para nang sa ganon mag-improve din yung services that we offer to you guys. That's one thing kasi na core values that we practice here, excellence.
Yeah. Diba? Bukod sa passion, integrity, creativity, excellence. last is yung excellence. Yeah. So, Tsaka connect ko lang din sa similar na alala ko lang ngayon, yung sa kwento ni Nams na hindi nawawala talaga may times na nagkakaroon tayo ng anxiety. I-relate ko lang din siya sa field namin kasi yun nga, hindi talaga biro magkaroon ng business na music. Kasi kami din na-challenge. Ako personally na-challenge din ako na parang, syempre, iba yung pressure eh. Pressure pag nasa studio ka parang kailangan mong, hindi naman sa required, pero parang kailangan mo din i-level up yung sarili mo. I-improve na hindi para patunayan na magaling, pero more on to encourage and inspire others to become better. Kaya yung sinabi niya kanina na hindi pwedeng maging stagnant, yun yung nagda-drive sa akin personally everyday na parang because of my students, because of our clients, ginaganahan din ako na alam mo, mas galingan pa. Kasi Yes. pag tayo mismo idadown na natin sarili. Kasi totoo naman, let's admit that maraming for sure na mas magaling sa akin, sa amin. Pero is that, parang, dahil ba doon kailangan na namin i-stop i-pursue music? Diba? Hindi naman. So parang, continuous ang life. And ako, late din ako actually nag-start sa music. Naalala ko, nagsanta Isabel ako, wala ko alam tugtugin ng instruments. So tingin ko yun din yung isa sa mga parang masasabi kong grateful ako na testimony na nag-start ako mag-music nang wala akong alam tugtugin. Pero, I mean, ngayon, grateful ako na nakatugtog na ako. Like, marunong na. Hindi ko sasabing magaling, pero hindi, magaling talaga Hindi, yan, guys. hindi. Humble lang. sige, thank you Lord sa talents. Pero, what I'm trying to say is, gusto ko i-encourage din yung mga siguro nakaka-relate sa akin na feeling nila, it's too late for me to learn. Kasi ang dami namin students dito ng iba't ibang age. Yes. Kaya Totoo yan. sobrang grabe yung hindi naman sa wala kaming favoritism. Pero pag bata talaga yung student, sobrang sinasabi namin na, di ba? Yung Ang sasabi blessed nyo. sobrang blessed nyo, Oo. supportive ng parents nyo, pinaglalala na kayo ng ganitong ng gastos just for you to improve sa music. Kasi ikaw, di ba late ka na rin? Parang Yes, late na rin. hindi ka yung katulad ni na Paul na 5 years old. Grabe. Kaya yun talaga, kasi sa music, sa totoo lang, hindi siya, yung skill level, hindi siya nakabasa sa edad. And hindi lang siya sa tagal ng pagtugtog, sa kung gaano ka raming time nilaan mo to practice. Yes. Kaya in-encourage namin, marami kaming student and clients na iba-ibang age. Like, kaya nga hindi na kami magda-drop na name, kilala niyo na ako sino kayo, pero thankful kami na may mga client kami na, imagine, senior. Yes. May Pero mga still, senior kaming students. Pero yung heart niya is very young na gusto pa rin niya mag-release ng songs, and we highly support yung mga ganong tao. And even yung mga students namin, meron tayong student na like above 30. Ganon. more than 30. Yeah, above Senior. 30. Yeah. Student bukod pa sa client students. Yes, Kaya grabe. We have a student na na nasa Oo. around 50s plus. Diba? 50 Kaya plus, sobrang- student ni Moy. Grabe, nakakatuwa. Doon ako sobrang na-inspire na parang, kasi ako parang nape-pressure, di ba? Alam mo yung pressure pag, may nakita ko yung parang pag around 25 to 30 ka na, parang, yun na yung season na, nag-iiba na, ang dami na nagbabago. Hindi na katulad nung bata tayo na mas masasabi mo yung passion mo is high and yung pangarap mo is din, parang, alam mo yun, limitless. Pero habang tumatanda, namumulat sa realidad. Pero, hindi rin naman tama yun na parang i-hinder mo na yung sarili mo mag-grow. Kasi nga, di ba, we have this, what we call God-sized dream. So, pag dun pa lang sa pangarap natin, maliit na, talagang expect na hindi talaga lalaki yung mangyayari sa buhay natin. Kaya grabe yung din mga masasabi ko, natutunan ko din kinams, yung about manifestation. Ang laking bagay pala talaga. Yung parang, naalala ko kasi yung time na parang, mina-manifest lang na mangyayari to. Tapos nangyari na nga. Tapos it happened. Diba? It happened na lang. Na parang, wow, parang amazing. Pero naman, ngayon, ayaw din namin maging parang, bukod sa maging stagnant, ayaw namin maging complacent and maging, arrogant. Oh. Kasi yung mga blessings na nakukuha is from the Lord. Yes. And talagang we give all the glory to Him. Kaya ngayon, parang patuloy yung blessings, patuloy din yung learnings, yung growth. Kaya very exciting. Alright, so napaka-valuable ng mga napag-usapan natin sa podcast na to. Ayun guys, so sa mga nanonood neto, kung nakaabot kayo sa dulo, maraming salamat kasi you really gave time para panoorin itong video na to. And I hope sa panonood nyo ay may mga natutunan kayo sa amin about sa mga experiences namin and also sa mga shinare namin sa inyo.
Yan, so ano ba? Something that you can share to our audience. Last Well, marami naman na tayo nasabi pero gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa Mixlab Music Studios. Parte kayo lahat ng naging growth. Magto 2 years na tayo sa June. Yes. Grabe. And we're very excited sa mga mangyayari pa. And yun guys, dream big. Yes. Yeah. Dream a God-sized dream. Yeah. Hindi sapat na yung dream mo is yung kaya mo lang abutin. Yeah. Dapat yung dream mo, yung alam mong imposible, pero sa tulong ng Lord, magagawa natin. Amen. Makakaya na nating abutin yung dream na yun because kasama natin si Lord, di ba? If you dream a God-sized dream. So yon guys, so salamat sa mga nanood na itong video. This is not the last. So marami pang mga podcast na darating guys. We will invite mga artists, no? And also mga musicians. Maybe ikaw na nanonood nito, ikaw yung maging next guest namin. So yun guys, maraming salamat for staying with us. We hope to see you sa mga next videos pa namin. Thank you so much and God bless. Bye-bye.